nandito yung bihag na babae. Dahil rinig ko talaga mga tol yung boses ng babae. Makyat sa punak. Makyat sa punak mga tol. Okay mga tol, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Kagabi pa ako naglakbay mga tol. So, andito na ako sa area. Nasa kagubatan na ako ngayon. Ulo ko sa sobrang init. Kagabi mga tol, mga banda alas 11 ng gabi ay dumaan muna ako sa bahay namin dahil nag-message yung asawa ko na sobrang lakas kasi yung hangin kagabi. Tapos natanggal yung bubong ko doon sa bandang likuran ng bahay. Kaya dali akong umuwi dahil hindi ko alam kung gaano kalakas yung hangin kagabi doon sa lugar namin, kasi may pinuntahan kasi ako. Yung time na yun na nagmensahe yung asawa ko sa akin ay nasa biyahe ako mga tol. So doon ako galing sa lugar ng aking ina, tapos may pinuntahan ako. After ng binisita ko yung mama ko ay umakyat ako sa gubat, pero yung kagubatan ngayon ay hindi karugtong sa bundok na ito. Medyo malayo yung lugar na pinuntahan ko mga tol. So natanggap ko na yung binigay sa akin ng matanda, yung si Tatang, alias Katatang. Marami palang mga tauhan si Tatang doon. So walang ibang makakapasok sa lugar na yon kundi yung mga may mabuting kalooban at may mabuting kung pupunta ka doon, kailangan mo may nalaman nila kung ano yung pupuntahan mo doon sa kanila, dahil hindi basta-basta makapasok doon sa lugar na yon dahil naka alerto yung mga tauhan ni Tatang doon. Kaya pumunta talaga ako doon mga tol para tanggapin yung inaalok ni Tatang sa akin na agimat. So hindi ko na binigay ni Tatang sa akin mga tol. So ito, may isang mata dito sa gitna. So susubukan ko ngayon kung gaano ka bisa yung agimat na ibinigay ni Tatang sa akin. So agad talaga akong bumalik dito sa kagubatan mga tol dahil sa mga kasama ko, at may natanggap din akong mensahe. Pero bago ko natanggap yung mensahe mga tol, tiningnan ko yung mga videos ng aking mga kasama. So si Julio ngayon ay nag-iisa na lang, tapos nahiwalay si Remart sa kanya. So sa kasalukuyan ay hinahanap pa niya si Remart. So ang problema, may mga nasagupa pala si Remart mga tol, mga kalaban. May mga nagmensahe sa akin, mga mahal nating mga manonood, na kailangan ko rin tulungan si Remart. So hindi lang si Remart mga tol. So
lahat na nandito sa kagubatan na nangangailangan ng tulong, ay ito yung ano ko ngayon. Kaya pumunta ako dito kaagad. So naglaan na nga ako ng oras para mabisita ko yung mama ko at yung pamilya ko. So after kong ihatid yung mga bata, so minanage ko yung oras ko, hinati-hati ko yung oras ko. So, buong araw at buong gabi mga tol, naglalakad ako, naglalakbay ako mga tol. Yung mga time na yun, diretso na sana ako sa kagubatan. So, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking asawa. O ulitin ko lang. Kaya pinuntahan ko kaagad yung asawa ko doon. Pagkatapos inakyat ko yung bubong ng bahay ko dahil natanggal talaga ng tatlong yung sin, yung yero niya natanggal sa sobrang lakas ng hangin. So, inilikas ko muna pansamantala yung asawa at anak ko. So, after naman noon ay mga banda alas 2 ng umaga, madaling araw, ay umakyat talaga ako dito sa kagubatan. So ilang oras na rin paglalakbay ko, nakarating ako dito. So, papahinga muna ako mga tol. Grabe, sobrang init. So sana ay makita ko yung lahat ng mga kasamahan ko dito. So mahirap mga tol kung ikaw lang mag-isa, katulad ngayon. Ako lang mag-isa dito. Pero wala akong magawa dahil yung mga kasama ko ay nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan ko talaga silang hanapin sa kagubatang ito para sama-sama na kaming lahat. Lalong-lalo ngayon si Remart ay nahanap pa ni Brad Julio. So, sana ay walang masamang nangyari kay Remart. Tungkol naman sa iba kong mga kasama, sana ay makikita ko sila dito. Kung hindi man sa eryang ito, baka sa ibang area ay makita ko sila. So paki-share na lang ng video ko mga tol para maalaman din ng aking mga kasama na hinahanap ko silang lahat. Sino man sa kanila na makasalubong ko o nandito sa area ito, sana maalaman nila kaagad na nandito ako mga tol, para baka sakaling magkita kami at sabay-sabay kami mga tol para mailigtas yung mga nangangailangan ng mga tulong. Sabi na yun, lalong-lalo na yung mga bihag. Buti na lang maganda yung panahon ngayon mga tol. Sana ay hindi uulan. Mga tol, may narinig akong boses ng babae, bata. Kailangan ko munang mag-ano mga tol. May narinig akong parang busis ng babae mga tol, narinig ko. Ang problema, 2 beses lang yung busis niya, hindi sana umulit yun para malaman ko kung saan banda yun. Sana makita ko kaagad mga tol, para malapit lang sa akin mga tol yung busis ng babae.
mga bandido dumaan. May bandido dumaan mga tol. Sisilipin lang natin mga tol, baka dala nila yung babaeng bihag mga tol. Dahil yung narinig kong busis ng babae, parang dito lang malapit. Tapos may dumaan dalawang bandido dito mga tol. Isa pa. Susundan lang natin mga tol, baka sakaling nandito yung bihag na babae. Dahil rinig ko talaga mga tol yung busis ng babae. Umakyat sa punak mga tol. Ayan o. Hindi lang muna natin pagmasdan lang muna natin. Susundan lang natin to. Papunta sila doon. Parang dito sila galing mga tol, yung mabakas mga tol. Yan o. Dito sila nagpahinga. Baka dito galing yung babaeng narinig ko kanina na sumisigaw. So, patuloy lang natin susundan mga tol. Sana mahanap ko kaagad mga tol kung saan banda yon. So kailangan kong sundan itong mga bandidong ito. May dalawang bandido mga tol na nakita ko. Baka dala nila yung bihag. Iwan ko lang mga tol kung napasok dito sa video ko yung busis ng babae. Basta rinig ko talaga, dalawang bisis talaga. Akala ko nung una bata, pero yung pangalawa niyang tinig, kumpirmado ko na babae yung busis. Kailangan natin mag-ingat ito mga tol, para makita ko kung talagang dalaban nila yung babae mga tol.